Mga kaibigan, welcome back. Diba, ongoing po ang FIBA World Cup qualifiers ng Gilas. So ito, pag-usapan po natin kung paano nga ba tayo mako-qualified sa World Cup after ng games natin sa Guam, New Zealand at Australia. Nalaman ko po, kailangan pala nating pataubin ang malakas na Iran at Jordan. At pag-uusapan din natin ang dalawang bagay na dapat talagang i-improve ng national team natin. 16 na teams po naglalaban-laban ngayon dito sa qualifiers. 7 lang po pala dyan ang papasok, yung pang-8 ay yung Qatar. Diba mga kaibigan, hinati po yan sa 4 na groups. So eto, nasa group A ang Gilas. So eto, para pala po tayo ay ma-qualified after ng games natin dito nga sa bukas sa Guam, New Zealand at Australia next year. So eto, papasok pala tayo ng second round kung saan yung top 3 ng bawat group mga kaibigan ang papasok. Sa group A natin, 3 lang ang papasok dyan. So dito pala sa second round mga kaibigan ay meron palang mabubuo na Group E at F. Yung top 3 teams sa Group A and C papasok dito ngayon mga kaibigan sa Group E. At yung top 3 sa Group B and D ilalagay naman sa Group F. Tapos, pag andito na ang Gilas sa Group E, ang makakalaban po natin ay yung 3 teams mula sa Group C. So, makakalaban natin ay Jordan. Kaya natin yan tingin ko. At yung Iran na talagang mapapalaban tayo dito. Kasi ito mga kaibigan, malakas to ngayon. Nandiyan pa yung import ng Meralco Bahedi. 3rd place po sila sa kakatapos lang na FIBA Asia Cup. Tinalo po nila ang New Zealand. After po ng games dyan sa Group E and F, ang papasok lang pala ay yung top 3 sa bawat groups na yan. At yung 4th best place. Kung sino mas maganda ang kartada dun sa 4th, siya yung papasok. Kasi mga kaibigan, yung standings mo dito sa first round ay dala mo po patungo ng second round. So malaga talaga yung laban ng Gilas dito, especially sa Guam, New Zealand at Australia. So in short, ang kagaw po pala ng Gilas, realistically, para makapasok tayo sa World Cup ay ang Australia, New Zealand, Iran at Jordan. 3 lang o 4 ang papasok, 5 tayo bali sa mga teams na yan. So isang slot na dyan, matik sa Australia. Pero tingin ko talaga papasok tayo dyan kasi nakakalaro po ng time na yan ang ating pambato na si Kai Sotto. So eto mga kaibigan, punta po tayo dito. Ito po ay pag-uusapan natin para makatulong tayo sa Gilas At eto, hindi po ako eksperto pero dalawa po talaga yung nakikita ko na dapat talagang i-improve ng Gilas natin. Unang-una na po dyan yung slow start palagi ng Gilas. Kung kayo palagi nanonood, mapapansin nyo yan. Kung hindi, try po ninyo panoorin yung mga last 10 games natin. Yung mga simula lang, lahat po, halos lahat. Slow start tayo. Kahit sa mga Middle East teams, nakakatapos lang na Asia Cup, sa mga tune-up, kahit dito sa Guam, nakakatapos lang. So, talagang mahirap yan mga kaibigan kasi kung malakas ang teams na kalaban natin, tambak ang aabuti natin, mahihirapan na tayo makahabol. So, ang possible solution dyan na nakikita ko, kasi matumal ang opensa natin sa simula, gawin po nating starting 5 sana si Kevin Kiambao at mas mababa yung playing time. Gawin shooting guard. Ang point guard ay si Ramos. So eto mga kaibigan, yung pangalawa na dapat i-improve ng Gilas ay yung 3-point shooting. Medyo matagal na rin to talagang concern ng Gilas. Eto, kahit doon sa kakatapos lang na Asia Cup, around 20% lang mahigit. At dito sa Guam, 25%. Kung ang dalawang bagay na ito po ay masosolusyonan o mai-improve ng Gilas natin, mas maganda po yung chance natin maka-qualified sa World Cup, pati na sa Olympics. So yan mga kaibigan, ang balita natin. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba at huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kaibigan. Maraming salamat po.